This short film follows the life of an introverted, quiet, and talented young artist named Abby, who has been experiencing bullying by four girls, namely Karen, Elaine, Evang, and Vanessa, and uses her art to find strength and overcome adversity. Sa isang bakanting mesa ay may isang tahimik na babae na nagngangalang Abby. Siya ay masaya at abala sa kanyang ginagawa at ito ay ang pagguhit. Ngunit mayroong apat na buling babae na pinagtatawanan ang kanyang ginagawa at naaasiwa kay Abby. Sila ay sina Karen, Eva, Elaine at Vanny. Mayroon namang grupo ng mga kalalakihan na ang hilig ay ang pagkanta. Sila ay may kanya-kanyang grupo sa classroom maliban na lamang kay Abby, na ang tanging palaging kasama ay ang mga gamit sa pagguhit. Noong nagsisimula nang umakyat si Abby sa taas papuntang room, hawak-hawak ang kanyang mga gamit, ay bigla-bigla na lamang siyang binangga ng apat na babaeng bully na naging dahilan ng pagkatumba ni Abby. Dahil dito, malungkot na tinignan ni Abby ang apat na babae habang siya ay pinagtatawanan nito. Mabuti na lamang at tinulungan siya ng kanyang apat na kaklaseng lalaki at sinamahan na siya ng mga ito na tumungo sa kanilang classroom. Sa pag-iisa ni Abby, napansin ito ni Ken at nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Agad namang pinakita ni Abby ang kanyang ginagawa at biglang nahumaling si Ken sa taglay na husay ni Abby sa art. At tinanong ito ni Abby kung gusto niya bang itry at agad namang umuo si Ken. At hinikayat pa nito ang kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan, sa loob ng klase, dumating ang instructor nila sa arts na si Prof. Cordial at nagbigay ito ng activity at ang tema nito ay Any Form of Art, kung saan nahati ito sa dalawang grupo at naging magkakagrupo ang mga bully at si Abby. Dahil doon, baka sa mga mukha ng magkakaibigan na bully ang pagkainis. At dumating na ang araw kung saan deadline na ng pasahan ang kanilang artwork. At pagkadating ng kanilang prof, pinapresent na nito isa-isa ang kanilang mga gawa. At una na ang tinawag ang Group 1. At pinakita na nito ang artwork na gawa nila. At pagkatapos ng Group 1, tinawag naman ng prof ang sa Group 2 para sunod na mag-present. Pero wala itong mga kibo at tarantang binubusisi ang mga bag nito. Ngunit, sa tagal nito, naiirita na ang prof nito, kaya pinatayo silang lahat. At nang biglang dumating na late ang isa nilang kagrupo na si Abby, nagdala na nito ang kanilang artwork. Biglang natameme ang mga grupo ng mga bullies kay Abby.
Pagkatapos na nangyaring presentasyon, makikita nito na ang dalawang grupo ay tila nagulat at natameme sa ginawang artwork ni Abby. At pagkatapos nito ay bigla silang nakaramdam ng pagsisisi sa kanilang mga ginawang pambubuli kay Abby. Kung kaya't nilapitan nila si Abby para humingi ng pasensya sa mga ginawa nilang pang-aapi. Kaya naman, para makabawi dito, ay sinubukan nilang ayain si Abby na kumanta-kanta at agad namang sumama si Abby. At habang nagkakasiyahan sila, biglang may nakita si Evang na post ng isang page school kung saan kulang pa ng isang grupo ng choir. Kaya naman napagkaisahan nila na sumali dito kasama si Abby. Through this powerful event, the camera captures emotion on the faces of the students as the voices of the choir unite in a powerful crescendo. The bully and victim sing in perfect harmony, exchange a meaningful glance symbolizing the reconciliation. The auditorium resonates with the transformative energy of their collaboration, and as the final note hangs in their air, the school community erupts into applause, celebrating not only the musical performance, but also the newfound unity that has blossomed through the healing power pool of the arts. The whole story highlights the power of the art to unite as one and to overcome the issue of bullying.